بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مدبر الشهور والأعوام ومصرف الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang hiniling sa akin na maging paksa ko na pangalawa ay patungkol sa mga mahalagang aral na natututunan sa sira ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang napili ko yung isang napakahalagang bahagi ng sira na tinatawag na hijra. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang napili natin ay itong pamagat sa wikang Arabic, Durusum min al-Hijra, ang mga aral na natutunan mula sa hijra ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung meron dun sa pangyari? Alam natin na 1,431 taon lang nakakaraan nung nangyari dito sa tinatawag na Ardul Haramain, sa lupa ng dalawang haram, dalawang sagrado at banal na lugar na Makkah at saka Madina. Nangyari yung hijra ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan itong hijra ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nandito ang mga mahalagang kwento, mga kapanabik-nabik na kung saan, kung paano tinulungan, kung paano ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung paano nagtagumpay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng mga pagbabago na kung saan itong mga pagbabago na ito ay napaikot yung pangyayari ng, sabihin natin, 180 degrees sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung kwento. Ang kwento, mga kapatid, ito ay unang-una, nag-umpisa siyempre ang hijra sa Makkah. Pagkatapos, nandun ang kwento kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun si Abu Bakar, nandun ang mga Quraysh, nandun ang pagtitipon-tipon ng mga Quraysh sa tinatawag na Darun Nadwa, nandun ang kanilang pagplano kung paano patay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun din yung tinatawag na Ghari Thawr, yung kuweba ng Thawr, nandun yung hindi inaasahan na pangyari na makikita natin kung paano bigla na lang nakapagtayo ang gagamba ng kanyang bahay doon sa pinto ng kuweba, na kung saan yun ay himala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun na rin sa kwentong yaon, may patungkol sa sira na ito, mga kapatid, nandun yun yung isang matapang mula pagkabata hanggang pagtanda, hindi siya nawala sa kanyang katapangan, na isang babae na si Asma bint Abi Bakar, na tinawag na Dato ni Taqin, nagmamayari ng dalawang pangbalot. At nandun din si Suraka, na isa sa mga himalaring pangyari ang nangyari sa masamang balakin ni Suraka, na sa umpisa siya ay kalaban sa dulo ng pangyari, siya ay naging kakampi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandun din ang kwento kay Ma'bad. Si Ma'bad ay isa sa mga pangkaraniwang babae na nadaanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam habang siya ay papunta ng Madina, nadaanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam siyempre nandun yung kwento sa mga Ansar, mga taga-Madina at sa Madina. Kaya dito sa sira ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay napakaraming mahalagang kwento at napakaraming mga magandang aral na kung saan kapag inisip natin ang mga aral na yun ay nagpapaalaala sa atin at gumigising sa ating kaisipan kung paano ito nangyari, ang mga himalang mga pangyari dito. Kaya ito yung mga pangyari, mga kapatid. Alam natin na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanatili siya sa Makkah ng bilang propeta ng 13 taon, habang siya ay naghikayat ng mga tao tungo sa La ilaha illallah. Kaya mahabang panahon, sabihin yung 13 taon na
pagdadawa ng Propeta Sallam sa Makkah, mahabang panahon ng pang-aapi sa kanila, pagpapasakit, parusa, lahat ng maaari nating isipin na nangyari at saka yung hindi natin maaari isipin na maaari mangyari nangyari sa mga tagasunod ng Propeta Sallam sa Makkah hanggat sa sila ay ipinagtaboy. Nung sila ipinagtaboy sa Makkah, mula sa Makkah, kasi sila napunta sa Madina. Kaya dito sa mga kalagitan ng mga pangyayaring ito ay si Prophet Muhammad Sallam ay nakakita siya ng panaginip na ang panaginip na nakita ng Prophet Sallam, nakita niya ang Madina. Nakita niya yung lugar na hindi pa narating. Itong lugar na ito ay maraming gates, tapos sa magkabilang dulo ay mga bundok. Nakita niya sa kanyang panaginip na yun pala yung tinatawag na Darul Hijra, na kung saan tinawag din na Taibatu Taiba, isa sa pinaka mabuting lugar, pinaka-dakilang lugar sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mula sa Makkah, mga kapatid, nag-umpisa yung hijra bilang pagtugon sa utos at panawagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang mga sahaba, siyempre nauna silang umalis sa Propeta Sallam nung ipinag-utos ng hijra, at naiwanan nila kanilang mga tahanan, ang kanilang mga kayamanan, naiwanan nila sa Makkah. At nung talagang nakapagplano na si Abu Bakar na umalis, sabi ng Propeta Sallam, huwag ka muna magmadali dahil maaaring Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pipili ng isang makakasama mo sa hijra. Kaya yung mga Quraysh ng mga kapatid ay bigla nilang naisip na may matinding mangyari kung sakali. Kung sakali, siyempre, alam na nasusubaybay naman nilang pangyari. Alam nila na paglipat ng Propeta Sallam sa Madina, ay maging katanggap-tanggap siya ng mga taga-roon, at alam nila na meron ng nauna doon na mga yumakap sa Islam at naging matatag na ang mga taga-Madina. Narusa, doon nalipatan, doon nag-ibang bayan ng mga Muslim. Kaya nagkaroon sila ng kumbaga pangamba na maaaring mayroong malaking panganib na mangyari kung sakali si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makaalis sa Makkah at mapunta ng Madina. Kaya dahil doon, nagkaroon sila ng pagtitipon-tipon na doon ay pinag-usapan nila sa Darun Nadwa, pinag-usapan nila kung paano nila matapos ang buhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano mapatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam? Bago pa maging huli ang lahat, na hindi na nila mahabol ang Propeta pag nasa Madina na mayroon ng tagpagtanggol. Kaya dumating doon si Shaitan, pinuno ng Shaitan si Iblis. Habang sila, tingnan niyo kung gaano kasama si Iblis. Alam niya kasi na kapag nagtagumpay ang dawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay malaking haharapin niya na problema sa kanyang masamang balakid, masamang misyon, kapag nagtagumpay ang dawa. Kaya sumama siya sa pakipagpulong ng mga taga-Makkah na ang kasuhutan niya ay parang sheikh na taga-Najd. Najd yung bandang Riyadh. Kaya habang sila nag-meeting, nandun si Shaitan, nandun si Iblis, sabi nila, ikulong natin hanggat mamatay. Sabihin, ikulong natin sa bakal, sa rehas, hanggat mamatay si Prophet na. Sabi ng iba, hindi. Itaboy natin dito sa Makkah, paalisin natin. Sabi naman nung iba, hindi namin karamihan. Sabi na, hindi namin matatanggap yung ganyang balakid, ganyang plano. Kaya doon yung pinaka-Firaun ng sambayanan na kung saan yung pinag-aaral si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Jahl, doon niya iminungkahi ang kanyang napakasamang balakin at napakatinding, kumbaga matalinong pamaraan na kasamaan, na sabi niya, ito ang aking nakikita. Sabi niya, nakikita ko na kukuha tayo ng malakas
na lalaki, na nasiba. Ibig sabihin ng nasib, yung galing sa kilalang pamilya, hindi yung ordinaryong pamilya lang. Malakas, kumbaga, warrior, na pipili natin sa bawat isang tribo na kilala sa Makkah. Pagkatapos, bibigyan natin sila ng pinakamagaling na sandata, at ang gagawin nila, papatay na si Prophet Muhammad sallallahu ng sabay-sabay. Siyempre kasi sa ugaling Arabs, kapag ang pumatay ay pinatay isang tao lang, at ang pumatay ay marami, ay kailangan itong isang tao na napatay, kapag siya ay gumanti, marami siyang magiging kalaban kasi nagsabay-sabay marami. Kaya sabi niya, hindi na maaari mangyari na ang pamilya, yung Banu Hashim, ay hindi na nila magagawa na kumbaga gaganti sila sa lahat ng tribo na nasa Makkah, nag-isang tribo na pala sila, yung Banu Hashim. Kaya sabi niya, hindi na mangyari na sila makaganti, kundi ang papupunta sa diya, sila babayaran na lang. Siyempre kasi hindi pwede gumanti dahil maraming kalaban, kaya mas mapupunta sa diya na lang. Yun ang masamang kumbaga plano ni Abu Lahab na nagustuhan na nakakarami. Pati yung si Iblis, yung Shaitan, hindi nila sabi ng kanyang gusto dahil napasakayan siya kaagad dun sa nakita ni Abu Lahab na pamamaraan. Kaya nga, sabi niya, al-qawlu ma qala ar-rajul, hadha ar-ra'yu la ara ghayra. Yun ang sabi ni Iblis. Sabi na ang tamang paliwanag o tamang plano, yung sinabi ng isa, sabi niya, itong tamang pananaw at wala na ako nakita iba pa. Ibig sabihin nun, na napasang-ayon ang buong nagpupulong dun sa ganong kumbaga mapang-aping ibig sabihin malaking na nagkasunod silang lahat, kaya kaagad ipinagutos na ipagpatuloy ang ganong desisyon. Napapatay na si Prophet Muhammad sallallahu sa ganong pamamaraan. Kaya anong sabi ng Rasulullah ng Quran? Sabi ng Allah, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Noon, sabi ng Allah, ay nagplano ng pakana sa iyo ang mga walang pananampalataya, liyuthbituk, upang ikulong kayo. Hindi ko na unang plano, ikulong eh. Aw yaqtuluk, hindi kayo papatayin nila. Aw yukhrijuk, o paalisin nila sa Makkah na hindi ka na maaari makabalik. Wayamkuruna wayamkurullah. Sila'y gumagawa ng kailang masamang balakid, kailang pakana, subayat ang Subhanahu wa Ta'ala. Tinatapatan niya ng ganun din kung paano makukontrol yung masamang pakana, dahil at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anong mga kanyang panupala, anong mga kanyang desisyon, ay siya ang tiyak na nangibabaw. Ibig sabihin, dito sa ayat ito mga kapatid, ay napakalaking pabaon sa atin bilang mga nagpapaliwanag ng Islam na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya may ibabaw kung saan siya kakapin natin. Kaya kagad, bumaba si Jibril a.s. na sinabi na sa Propeta s.a.w. ang gano'n sa mamalaki na at sabi niya, huwag kang matulog sa iyong higaan. Kaya dun sa bahay ni Abu Bakar, ay habang siya ay nagpupulong-pulong kasama ng mga pamilya sa tanghali, biglang dumating si Prophet Muhammad sallallahu na kumbaga nakamaskara, nakatakip ang kanyang mukha. At nagulat si Abu Bakar, siyempre hindi na inaasahan na gano'n ang ugali ni Prophet Muhammad sallallahu natatakpan niya kanyang ulot mukha at mata lang nakikita. At dumating pa ng ganong oras. Pumasok agad ang Propeta sallallahu kay Abu Bakar at nakita rin na kasama niya na sa pagpupulong-pulong ng kanyang mga pamilya, kanyang mga anak. Kaya sabi ng Propeta sallallahu na Abu Bakar, paalisin mo muna yung mga kausap mo. Sabi ng Rasulullah, inamahong ahlo. Sabi niya, ito ay mga pamilya mo. Huwag kang magamba dahil ito ay pamilya mo. Sabi niya, ngayon, sabi niya, Abu Bakar ay pinutulutan na akong umalis sa Makkah. Kaya sabi niya, yung gano'n ang pagkatuwa niya, Abu Bakar, sabi niya, as-suhbatu bi abi anta ya Rasulullah. Sabi niya, kung gano'n, ito na yung pagkakataon na makakasama
mo ako o Rasulullah na kahit ang kapalit nung pangyaring ito ay may sasakripisyo pang aking ama ay gagawin ko para sa iyo. Eh doon, umiyak si Abu Bakar radhiyallahu anhu, napaiyak siya sa tuwa na makakasama niya ang Propeta sallallahu sa pag-alis sa Makkah tungo Manila. Ayon sa pagkakwento ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, hindi ako nakaramdam kailanman ng isang tao na umiyak dahil sa pagkatuwa hanggat nakita ko si Abu Bakar, ang kanyang ama siyempre, na umiyak dahil sa pagkatuwa. Kaya sabi ni Abu Bakar sa Propeta sallallahu, sabi niya, o Rasulullah, kunin mo isa sa dalawang kamili na aking nakahanda. Sabi ng Propeta sallallahu with thaman. Sabi niya, kukunin ko pero babayaran ko. Ibig sabihin, binayaran ng Propeta kay Abu Bakar yung kanyang sinakyan na kamilyo. At pagkatapos doon, bumalik ang Propeta sallallahu sa kanyang tahanan at in-explain kay Ali ibn Abi Talib kung kanino yung mga kayamanan na naiwanan sa kanyang bahay. Siyempre kasi mga kapatid, alam natin na pagtataka, kalaban niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero pinagkakatiwala natin ng kayamanan. Pati buhay niya pinagkakatiwala sa Propeta. Allahu Akbar. Kumbaga, hindi pagkaraniwang pangyayari, nakalaban mo, pagkakatiwalaan mo. Dahil talagang tiwala siya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, minsan, kung babasahin natin ang history ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan, lahat ng masamang kumbaga pagbibintang sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ginawa nila, ay kailanman hindi nila nasabi na siya ay sinungaling. Siya hindi mo pagkatiwalaan. Hindi nila maaaring sabihin dahil sa lumat sa kanilang paniniwala. Okay. Pagbalik ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinaalam kay Ali kung ano yung mga kayamanan para may balik na sa mga may-ari. At doon sa gabi ngayon, sa kadiliman ng gabi, nakapalibot na yung mga kalakihan na napili nila sa bahay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa pinakamatinding panahon na yun, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan niya si Ali ibn Abi Talib na siya ang matulog dun sa kanyang tulugan. Gaano katinding ganun sakripisyo, mga kapatid? Kumbaga, bilang tagasunod ng Islam, si Ali ibn Abi Talib, kung hindi lang ganun ganun katatag ang kanyang paniniwala, ay paano siya napapayag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ilalagay na kanyang sarili sa panganib? Kaya kapag pinatay siya ng mga tao, sino namatay? Si Ali ibn Abi Talib. Pero wala, sa mga mananampalataya ay wala sa kanila yun. Kaya, isa pang matindi ang pinagtalukpong pa niya yung pagtalukpong ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, talagang isip nila ng Propeta ang natutulog doon. Pero ano nangyari, mga kapatid? Sa umaga, na-discover, natuklasan ng mga Quraysh na sila ay nabigo sa kanilang masamang balak. Dahil yung mga kalakihan na nakapalibot sa bahay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay natulog pala sila, at pagkagising nila, bawat sa kanila ay meron ng humuhangin o alikabok sa kanyang ulo, na kung saan doon nila natiyak na nakaalis ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi nila namalangay sila tulog. Kaya nalaman ng mga Quraysh yung doon pangyari, kaya talagang matindi yung kanilang galit. Na paano nangyari yun? Na sila ay nalusutan. Kaya sa tindi ng galit nila, siyempre, alam natin mga Quraysh, mga kapatid, sa buong Arabia, sila ang pinakamayaman na Arabs. Bakit? Kasi mga business-minded. Siguro, kung sabihin natin, kahit tayo nandito ngayon, bukod sa langis na meron dito, mga Arabo talaga business-minded. Kaya sila ang pinakamayaman kasi marami sila magawa. Anong ginawa nila? Lahat ng daan ang palabas, ay may nakaabang na. Pero, Allah Akbar, wayamkurullah. Kaya, pagkatapos nun, lahat ay may nakabang, bukod doon, so may nakabang na, ay nagpahayag pa sila na kung sino man makakuha sa isa sa dalawa, buhay o patay, ay merong gantimpala na 100 kamilyo. 100 kamilyo sa sino man makakuha. Isa sa dalawa. Siya mo bakal mo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kaya, doon sa, mga kapatid, doon sa pangyayari ngayon, doon sa umagang ngayon,
Merong dalawang pangyari sa umaga ngayon na pag-alis sa Propeta Sallallahu. Unang pangyari ay kaagad nung nalaman ng mga Quraysh na nakaligtas si Propeta Muhammad Sallallahu, ay pumunta sila sa bahay ni Abu Bakar. Pagkatok nila ng pinto, nagbukas si Asma, yung pangalan na anak ng bahay ni Abu Bakar. Tinanong nila kung nasasabi na sana tatay mo. Sabi niya, hindi ko alam. Ito naman talaga hindi na alam. Baka hindi na talaga alam kasi wala pa siya anong pangyari na yun. Alam niya na umalis, hindi na alam kung saan pupunta. Kaya sa galit ni Abu Jahl, na siya may-ari ng plano, ay nasampal niya si Asma. Sa tindi ng pagsampal, natanggal ang kanyang hikaw. Sa tindi ng pagsampal ni Asma, natanggal ang kanyang hikaw ni Asma. Okay, yun yung unang pangyari. Pangalawang pangyari, si Abu Bakar, bago siya umalis, ay kumagay yung kayamanan niya, ay binigay niya sa Prophet Sallallahu 5 o 6,000 dirham, binigay niya sa Prophet Sallallahu. Pagkatapos doon, ay parang nalilig nung kanyang ama na si Abu Quhafa ang pangyari. Itong si Abu Quhafa na ito ay bulag, kaya pumasok agad sa silid ni Asma. Sabi nung matanda, sabi niya sa nakikita ko, sabi niya ay yung tatay mo pinagpalit na kayo sa kanyang sarili at kanyang kayamanan. Kumbaga binaliwala na kayo ng inyong ama. Sabi niya Asma, sabi niya hindi. Dahil ang totoo ay nag-iwan pa siya ng kayamanan sa atin. At ginawa niya Asma, bumuha siya ng mga bato, binalot niya, at pinahawakan niya sa kanyang lolo. Sabi niya, lolo, hawakan mo muna to. Sabi nung lolo niya, kung totoo na meron palang iniwanan sa inyong kayamanan, ang inyong ama ay maganda ito. Kaya, ang propeta naman, Sallallahu, alam ng Propeta Sallallahu, na ang mga Quraysh ay hindi natatanda ng propeta, kundi gagawin nilang lahat para mahabol ang propeta Sallallahu. Pero, alam niya na, siyempre, ang propeta ay pupunta sa Madina, sa gawing north, kaya ang propeta Sallallahu pumunta sa gawing south. Imbis na pupunta sa Hilaga, pupunta sa timog. Sa gawing Ghani Thawr, na daan patungo sa Yemen. Actually, mga kapatid, itong lugar nito, Ghani Thawr, ay siguro bibigyan sa atin na nakarating dito. Meron ba sa inyo nakarating? Ghani Thawr. Wala pa? Wala, no? Okay, alhamdulillah, nung ako ay siguro nasa patapos na ako yata sa college. Nakaakyat ako doon. Ang akyat, mga kapatid, sa kalahating oras. Bago marating yung Ghani Thawr. Nung kami pababa, kasama ko yung kasama namin mga estudyante, sa tutulan, hindi ko na kutulo sa sarili, naalala ko si Asma. Sabi ko, nung panahon na yun sa sarili ko, nung panahon na yun ay, nakayanin ni Asma na batang babae na umakyat dito. Ngayon, hirap na hirap pa rin akyatin. Allahu Akbar. Pero walang imposible kapag ang isang tao ay ginagawa niya ay para sa Islam. Kaya pumunta sila sa gawing timog na kung saan nandun yung Ghani Thawr, at pagdating sa Ghani Thawr, pumasok siya bumaka doon sa kuweba. At ginawa niya, pinapalan niya sa kanyang damit ang bawat butas. Baka kung sakali may lalabas na anuman, alakdan o ahas, ay natakpan. At meron na tayo dalawang butas, ang pinagtakip niya kanyang dalawang paa. At ito na ang problema, mga kapatid. Pagtakip niya ang kanyang dalawang paa, habang ang propeta sa Sallallahu ay natutulog, kinagat yung kanyang paa na maaaring ahas o wala pa, basta yung makamandag na nangangagat. Pero sa tindi, tingnan nyo talaga mga kapatid yung himala na binibigyan ng SWT. Sa tindi ng kanyang pananampalataya at sa tindi ng pagmamahal na sa propeta Sallallahu na hindi siya gumalaw, nakayanan nung
faith niya, yung pangungontrol niya, na nakontrol na yung kamandag na hindi nakapasok sa kanyang katawan. Pero yung sakit, napakasakit. Sa tindi ng sakit, ay napaluha siya. Sa tindi ng sakit, at ang propeta na natutulog sa kanyang kanlungan, doon pumatak yung luha niya, kaya nagising. Pagkagising ng propeta sa at nakita niya sa Abu-Bakar na nakagat, ay sabi niya, ano nangyari? Sabi niya, nakagat ako ng makamandag, kaya sabi niya, ng propeta kung gano'n, dinura ng propeta yung kanyang isang paa, o yung kinagat, at kaagad gumaling. Okay. Isa sa mga kasama sa kwento, napakahalaga rin ng kanyang rule sa kwento, si Abdullah ibn Abi Bakar. Si Abdullah, na anak ni Abu Bakar, ay isang nagbibinata na matalinong tao at naging kabilang siya sa mga matatapang, mga magigiting na sahaba ng Propeta Sallam. Ginagawa niya sa umaga, sa araw, nandun siyang nagmamanman, nakikinig sa mga sinasabi ng mga Quraysh, o nung sinasabi at yung kanilang mga pakana, at pagdating ng gabi, saka siya pupunta dun sa kuweba, at sasabihin na sa Propeta Sallam kung ano ang balak ng mga Quraysh. Pagkatapos, bago lumiwanag, babalik siya sa Makkah. Siya sa si Asma naman, ang kanilang ginagawa, sila yung gumagawa ng pagkain na pinapadala sa Propeta Sallam araw-araw. Kaya sa isang pangyayari, nakalimutan ni Asma na yung pagkain na dadali niya na ibalot sa kanya, ibinabalot sa kanyang sarili, yung pambalot na ng kanyang baywang ang natira. Kaya yung ginawa niya ay biniyak na yung pambalot, kaya yung isa pambalot sa tali sa pagkain, yung isa ay sa kanyang baywang. Kaya tinawag siyang Daton ni Taqin. Isa yung sa popular na tawag kay Asma dito Abi Bakar, na pangalan ng anak na babae, at tinawag Daton ni Taqin, na tumayaan ng dalawang pangtali o pambalot. Si Abu Bakar naman, isa rin sa mga mahalaga doon sa kwento, ay meron siyang taga-alaga ng kambing ng pangalan si Amir ibn Fahira. Si Amir ibn Fahira ay siyang taga-alaga ng kambing ni Abu Bakar, at siya, ang ginagawa ng taga-alaga ng kambing nito, ay pumupunta siya doon sa mga dinadalaw niya yung dalawa doon sa kuweba upang mapainom niya yung dalawa ng gatas. Pagdating ng gabi, ay dadaanan niya kung saan ang dinaanan ni Abdullah para hindi makita yung bakas ng Abdullah ng mga Quraysh. Dadaanan ng kanyang kambing para hindi na malaman yung bakas hanggang siya babalik sa Makkah, si Amir. Ayun ang kanyang rule doon sa kwento. Si Abu Bakar, sa propeta ng Masasalan, meron siyang binayaran na kafir, sabihin hindi Muslim. Ibig sabihin dito sa kwento nito, hindi rin imposible, merong hindi mananampalataya na ibig sabihin maging mapagkatiwalaan. Kaya itong si Abdullah ibn Urayqat ay katiwala ng Propeta Sallam, at ito ang kanyang napili na kailang guide at sa paglalakbay na itong Madina. Dahil siya ay, kumbaga, yung alam niya sa mga daan ay, kumbaga, maganda ang kanyang background, kanyang kaalaman tungkol sa mga daanan, kung saan mga daanan pagpunta sa Manila, alam niya, at sabi ng propeta, makita tayo dun sa kuweba pagkalipas ng 3 gabi. Kaya, pagkalipas ng 3 gabi, ay saka dumating ito si Abdullah, si Abdullah ibn Urayqat. Pagkatapos, mga kapatid, isa sa mga himalang pangyari, mga kapatid, nung pumasok si Abu Bakar at saka ang Propeta Sallam dun sa kuweba, wala pa namahay na gagamba dun sa pinakabutas nung kuweba. Ang nangyari, nung nagpahayag na mga Quraysh na susundan na si Prophet Sallam kahit saan man, at sabi ng sino makakuha sa isa sa dalawa, buhay man patay ay merong gantimpala, 100 kamilyo, nakarating yung mga pumabol
Doon sa kuweba. Actually, kung sino-sino na nakalam sa mga kapatid, kung nakita nyo yung bago yung gasoline station, kung galing kayo dito sa Jeddah, dumaan kayo sa Kulay, yung gasoline station, bago dumating na Al-Nur Hospital, sa taas nun, nandun ang ganito, sa taas ng gasoline station na yun. Halos, hindi ako nagkakamali, halos nasa taas ng Al-Nur Hospital. Ibig sabihin, kaya kung sinabi dito para makita yung gaano kalayo yung yung daan papunta ron, yung pagkita ng Makkah at saka yung Garithor, yung haram, ay malayo, hindi malapit. Okay. Kaya nakarating doon yung mga humahabol. Pagdating niya doon, anong sabi ni Abu Bakar? Nakita niya, sabi na, Ya Rasulullah, an ahadahum nadara tahta qadamayhi absarana. Sabi na, kung meron lang isa sa kanila na sumilip lang na ibinabanyan kanyang ulo hanggang sa paa niya, sigurado makita tayo. O kung meron ba lang nakapag-isip talaga na sumilip, sabi na makikita tayo. Ano ang sabi ng Propeta sa Salat? Sabi niya, Abu Bakr, ma'adhan kabitnayn nila o thalituhuma. Ano ang masabi mo sa dalawa? Napakatulaman niya ka Rasulullah ta'ala. Sabi niya, huwag kang matakot. Sa iba kayo sabi na, la tahzan inna Allah ma'ana. Kaya, anong sabi ng Allah patungkol sa bagay mangyari ito ay nasunod to, sabi ng Allah, ila tansuruhu, faqad nasarahu Allah ila akhrayahu ladina kafaru thani ithnain, idhuma fil ghari, idh yaqulu sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Kung sakali, sinabi ng ito ang salita nito mga kapatid, ay sinabi nun sa kumbaga dumating sa mga pinahayag sa mga taga Madina, mula-mula pagkatapos yung mga taga Makkah na nag-migrate sa Madina. Sabi na mga, kung sakaling hindi niyo siya tutulungan, hindi kayo makipagtulungan sa Propeta sa Salam, fakat nasarahullah. Nakita niyo na siya ay tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala nung siya ay pinagtaboy ng mga walang pananampalataya sa Makkah, na yung isa sa kanilang sa dalawang yaon na nakapasok dun sa kuweba, ito humafil qar, silang dalawa ay nasa loob ng kuweba, idakul sa sahibihi, na sinabi ng isa, sabi ng propeta, sa kanyang kasama, la tahzan, huwag kang matakot, inna Allah ma'ana, at Allah ay kasama natin. Ayon sa Surah At-Tawbah, ayat 40. Kaya, ito mga kalaban, yun ang nagtitingnan ni mga kapatid. Kung gaano katindi yung plano, kung paano paghanda dun sa planong ginawa, kung magkano yung gusto nilang nagastahin para lang mapatay ng Propeta ng Salam. Siyempre, sa ngayon, iba yung sitwasyon, pero i-compare mo sa sitwasyon noon, kung gaano katindi yung plano, talagang matindi para lang mapatay ng isang tao, dalawang tao. Pero dahil sa hindi ginusto ng Allah, ano naging kahapan nila? Gagamba. Gagamba mga kapatid. Gagamba. Gagamba. Yung ba kung sino, ano bang mahina na walang talaga, yung ba ginamit ang kalaban ng mga masamang tao. Tingnan nyo kung pa, ibig sabihin yun lang. Ganun na para sa mga kapag tinungan ng tao, walang imposible. Gagamba. Ako, yun talagang kilala doon sa pangyari. Yung gagamba, yung iba kasama yung, sabi na yung ibon. Pero ang pinakakilala talaga yung gagamba. Gagamba mga kapatid. Paano may imagine? Gagamba. Yung kalaban ng mga taga-Makkah, gagamba. Para makaligtas sa Propeta sa Salam. Allahu Akbar. Kaya, yun ang isa sa mga matinding himala doon sa pangyari mga kapatid. Kaya, ano nga pagtataka, bigla na lang, yung gagamba na yun ay walang kamamong yung dalawa, ang Propeta at saka si Abu Bakar, bigla na lang nagkaroon ng bahayang gagamba doon sa pinakabutas ng kuweba. Kaya katulad ng sabi natin mga kapatid, natigil ng Propeta ng Salam ng 3 araw. At pagkalipas ng 3 araw, kung baga medyo lumamig ng sitwasyon, sakto naman, dumating si Abdullah ibn Urakat sa kasunduan na pagdating na after 3 days. Kaya, mula nung pangyari yun, sila umalis. Lumabas sila sa kuweba at sila umalis. At sa isang pagkakataon, isang malungkot na pagkakataon ng Propeta ng Salam ay humarap sa Makkah sa huling
kumbaga, pamamaalam na sa Makkah, na sabi niya, anong sabi ng Propeta Sallam, doon sa pangyari niya, sabi niya, siyempre, yun ang doon siya ipinanganak, doon siya lumaki, marami ang kanyang mga alaala doon, na para siya nakipag-usap ng isang tao. Sabi niya, ama wallahi, sabi niya sa Makkah, inni la'alamu annaka ahabbu biladillahi ilay. Sabi niya, sumusumpa ako sa Allah, na alam mo, sabihin yung, ang kausap niyang Makkah, na ikaw ang pinakamamahal kong bayan sa lahat ng bayan. Wa akramuha ala Allah, at pinakamataas sa paningin ng Allah. Walawla anna ahlaka akhrajuni minka ma kharajt. Sabi niya, kung hindi lang ang mga nanirahan sa iyo ay ipinagtaboy nila ako, hindi ako aalis. Kaya ibig sabihin yun ang huling paalam ng Propeta Sallam sa Makkah. Habang sila ay nasa daanan, nadaanan nila yung mga Bani Mudraj o Madraj. At doon sa Bani Madraj na yun, kumbaga yun ang lahi o yun ang tribo ni Suraka ibn Malik. Na nandun ni Suraka, nakaupo, habang sila napadaan na malayo sila doon sa area ng mga tao. Sabi ng isa sa mga nandun sa lugar habang sila ay dumaan doon, sabi na, meron ako natatanaw na parang anino na mga tao naglalakad. Sabi na, siguro yun yung hinahanap ng mga tao na si Muhammad at ang kanyang kasama. Kaya si Suraka hindi siya nagsalita. Kasi naalala niya yung pabuya na hinanda ng mga taga-Makkah sa sino man ang kuha kay Prophet Muhammad, okay, Abu Bakar. Kaya, anong sabi niya? Sabi niya, siguro hindi sila yun. Mga parang nagmamang-mangan ba? Pagkatapos doon, hindi nagtagal siya umalis sa kanyang bahay, at hinanda niya kanyang sarili, hinanda niya kanyang sandata, hinanda niya kanyang kabayo, at hinabol niya yung dumaan. Pagkahabol ni Suraka, ay nakita niya ang Propeta Sallam. Habang siya nasa, nakita ng Propeta Sallam na nakita niya hanggat sa ang Propeta Sallam ay nagbabasa ng Quran at narinig ni Suraka yung pagbabasa ng Propeta ng Quran at hindi lumilingon. Habang nagbabasa ng Quran, alam na mayroon ng malapit na kalaban, hindi pa rin siya lumilingon. Ang lumingon si Abu Bakar, nakita niya si Suraka. Sabi na ko, Rasulullah, nahabol tayo. Itinasa ng Propeta Sallam ang kanyang dalawang kamay at hindi siya lumingon. At kanyang sinabi, Allahumma kfinahu bima syi'ta. O Allah, alagaan mo kami ayon sa iyong gusto. Allahumma asri'ahu. O Allah, hayaan mo siyang dumulog. At si Suraka nun ay nagmamadali na nakasakay sa kanyang kabayo na yung kanyang dinadaanan ay matigas na lupa. Malabatong lupa ang kanyang dinadaanan. Pero napagtataka, biglang lumubog ang kanyang kabayo na parang lumubog sa putik. Pagkatapos nun, na pinilit niyang umahon ng kanyang kabayo at sabi niya, nung nakita niya na mahirap na yung sitwasyon, sabi niya sa Propeta Sallam, okay, pwede bang hayaan niyo ako makalapit at wala akong gagawin? Kumbaga, siya na nga ako, wala siyang gagawin ng masama. Kaya, dahil sa pagkasabi na yun ay nakatayo ulit ang kanyang kabayo at sumakay siya ulit. Hanggang nakaharap niya ang Propeta Sallam at ikinento niya yung balak ng mga Quraysh at tinanong niya sa Propeta Sallam na isikreto niya, ilihim na yung usapan na yun. At sabi ng Propeta Sallam, nagawa sila ng kasunduan na ilihim ng Propeta Sallam yung pagkikita nila ni Suraka at inutusan si Amir na gumawa ng sulat. Kaya sabi ni Suraka, ilihim mo ako, huwag mong sabihin ang pangyayari kasi ay bumalik sa kanyang pinanggalingan. Sa tuwing makasalubong siya ng mga tao na umahalo sa Propeta Sallam, sabi niya, huwag na kayo dumali ito kasi wala naman tao dyan. Kumbaga, nililihis na sila para hindi nila matagpuan o mahalo ng Propeta Sallam. Kaya tingnan naman yung
Kumbaga sa umpisa, ang kanyang hangarin ay makamundo, pero sa dahil sa nakita niya, matinding himala na binigay na kalaki Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabagong sitwasyon. So umaga siya matinding kalaban, sa hapon siya ay mabuting kakampi. Allahu Akbar. Kaya pagdating naman sa ng Propeta Sallallahu habang sila ay naglalakad, ay nasa nadaanan nila ang tent ni Ma'bad. Nasa daanan papuntang, kasi dinaanan ng Propeta Sallallahu ay nasa tabing dagat. Doon sa tent ni Ma'bad, ang Propeta Sallallahu ay humingi ng makakain. Anong sagot ni Ma'bad, itong babaeng ito? Sabi niya, kung meron lang kami, ay hindi namin pagkakain sa inyo. Pero nakita mo sabi niya, itong mga kahirapan na meron kami, nakita mo sabi niya yung mga alaga namin hayop, mga mupayat, at mga matinding tagutom o tag-init. Ang Propeta Sallallahu makita niya yung isang kabling, babaeng kabling, na nasa tabi nung tent. Sabi niya, ano yung kambing na ito? Sabi niya kay Muhammad. Sabi niya yan ay kung mga isang kambing na nakita mo kung gaano kabayat na naiwanan ng mga ibang kambing. Kung ba yung kambing, dala ng kanyang asawa para pakainin at yung isa naiwanan. Sabi niya, papayagan mo ba ako na ako ang nagatas? Sabi niya, may nakita kang gatas. Gawin mo. Kasi walang gatas, napakapayat eh. Kaya ang Propeta Sallallahu nanalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinawakan niya yung dede ng kambing at nagkaroon ng gatas. At kung nagkaroon ng gatas, nakainom na si Ma'bad, nakainom pa ang Propeta, nakainom pa si Abu Bakar. Pagkatapos doon, siya ay Ma'bad, kumuha ka pa rin siya pang lalagyan ng gatas para makatasa pa natin. Kaya nagulat, pagdating ng asawa ni Ma'bad, pagkain sa Propeta Sallallahu, nakita ni Abu Ma'bad na mayroong gatas. Ano saan ang itong gatas na ito? Sabi niya sa totoo lang, merong mabiyayang lalaki na dumaan dito ay nagawa niyang gatasan yung payat na babaeng kambing natin. Kaya yun yung mga himala na nangyari sa daanan ng Propeta papuntang Madina. Sa Madina naman, yung mga Ansar ay ganun na lang kanilang matinding pananabik at pagkagalak nung nalaman nila na papunta na sa Madina si Prophet Muhammad sallallahu. Kaya ginagawa nila, araw-araw, tuwing umaga, pagkatapos ng Fajr, sila ay pupunta sa labas ng Madina hanggang tanghali. Pagkatapos, saka sila babalik. Ginagawa nila sa dahil sa ilabangan ng Propeta sallallahu na ibig sabihin, inaasahan ng dumating. Isang araw, ganoon ang ginawa nila, maaga pagkatapos, sila ay, nung tanghali na mainit ng araw, bumalik na sila sa kanilang mga tahanan, isang mga isang Hudyo, na napunta sa isang mataas na lugar sa kanila, ay nakita niya ang Propeta Sallallahu at ang kanyang mga kasama na parating. Itong Hudyo, hindi niya nakakontrol ng kanyang sarili, napasigaw siya ng malakas na pagsigaw. Sabi niya, mga Arab, narito na yung lolo ng inaantay ninyo, inaabangan ninyo. Kaya, matindi ang pagkatuwa ng mga Bani Amr ibn Auf sa pangyayari ngayon, kaya yung sigaw nila ay napakalakas at nagtakbir sila bilang tuwa sa pagdating ng Propeta Sallallahu ay sinalubong ng Propeta Sallallahu ng napakatinding salubong at pagkatapos ng Propeta Sallallahu bigla silang natahimik. Pagkatapos natahimik sila, doon bumaba si Jibril, doon sa ayon sa talib sabi ng Allah, فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Katunayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinaka-akapi ni Prophet Muhammad sallallahu kasama si Jibril at sa mga mabuting mananampalataya, ganun din ang mga anghel. Ibig sabihin, ang pinaka-akapi ng Propeta sallallahu sa paglalakbay na yun ay ang mga anghel kasama yung mga mabuting mananampalataya. Kaya yun yung, mga kapatid, yun yung kwento na maiksing kwento dun sa Hijrah hanggang nakarating ang Propeta sallallahu sa Madina. Mula Makkah hanggang nakarating sa Madina. Ngayon, ano yung pinaka-aral
mga mahalagang aral na tutunan natin dun sa pangyari, mga kapatid. Unang-unang mahalagang aral, mga kapatid, yung mismong hijra, sabihin yung mismong gawain, yung pag-ibang bayan na yun, na ano ang aral na kuha natin doon. Nung ipinahintulot ang Allah sa kanyang propeta at ang kanyang mga tagasunod na mag-hijra, pagdating ng sitwasyon na matindi na yung sitwasyon, at nung pinagbawalan na sila ng mga Quraysh na ipamuhay ang Islam sa Makkah. Kasi nung hiligpitan na sila ng matinding paghihigpit ng mga taga-Makkah at pinaparusahan na yung marami na sila napatay sa matinding pamamaraan ng pagpatay at hindi nila may pamuhay ang kailang pagiging Muslim sa Makkah, doon ay pinahintulutan ng Allah sila ay mga ibang bayan. Ito, mga kapatid, ay itong aral na ito, yung hijra, mga kapatid, hindi naman makasibig sabihin ng hijra ay ibig sabihin ibang bayan na ganun-ganun lang. Ibig sabihin, kasi yun ang dahilan, dahil hindi nila kayang ipamuhay ang Islam sa kanilang sariling bayan, inutusan silang mga ibang bayan. Kaya ang pinakakahulugan kasi ng hijra, mga kapatid, ay yung paglayo mo dun sa ipinagbabawal ng Allah at pinagbabawal ng kanyang suwa hanggang maging kumpleto ang Islam, yun ang ibabaw. Kaya ibig sabihin ng isa sa mga kahulugan ng hijra, mga kapatid, yung paglayo mo sa kasalanan. Maaaring hindi ko mismo magawa ng kasalanan, pero yung kasalanan ay nangyari sa lugar mo, hindi kailangan mo lumayo. Hindi ba nung sinabi ng Propeta Sallam sa kanyang hadith, general yung hadith, sabi na man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sino man sila nakakita ng mungkar ay babaguhin niya sa may kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamay. Fa in lam yastati', kung hindi na kaya, pabilisan sa pamamagitan ng kanyang dila. Fa in lam yastati' fa biqalbi, kung hindi na kaya sa pamamagitan ng kanyang puso. Yun yung hijra, lalayo ka. Lalayo ka dun sa masama. Kung hindi mo kayang ito yung masama, na nandudung ka sa lugar na yaon, lumayo ka doon. Kaya ito kumbaga malalim na ako sabihin, mga kapatid, pero ang pinaka-punto natin dito, mga kapatid, ang pinakamahalaga dito, ang inilalayo natin at nililigtas natin, na inilalagay natin sa tamang kalagyan at katahimikan ng ating pagiging Muslim. Yun ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na kung saan higit sa lahat nilalayo natin ang sarili natin sa masikip na mundong ito tungo sa kalawakan ng Al-Jannah, sa paraiso, mga kapatid. Siyempre, katulad sinabi natin, ang pinakamaliit na Al-Jannah ay doble ng daigdig na ito. Hindi ganun kasi kalawak. Kaya siyempre, pag-umpisa na yung mga kapatid, kapag tayo ay inilalayo natin, nililigtas natin, tinitiyak natin ang ating pagiging Muslim, ay manatili sa tama. Kaya lalayo tayo dun sa mga maling lugar. Pangalawang natutunan natin ito, mga kapatid, ang pagtitiis at katiyakan. Ito ang daan tungo sa pangingibabaw at pananalo ng Islam. So, kailangan mo magtitiis at kailangan mo sigurado. Siyempre kasi, yung pagtitiis, mga kapatid, ay bunga ng kasiguraduhan. Kasi hindi ka maaaring magtiis kung hindi ka sigurado. Di ba? Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba makapuntong bagay ginagawa mo? Hindi ka sigurado. Makakatiis ka kaya. Kaya sabi na, pagtitiis na kalakip ang katiyakan ay yun ang daan tungo sa pangibabaw at pagpanalo ng Islam. Kaya pagkatapos ng mahabang panahon na yon, na kung saan ang mga Muslim sa Makkah, kasama si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinaparusahan ng mga taga-Makkah, pagkatapos nun, ihinanda ng Allah SWT sa kanya ang Madina, at sa pamamaraan kung paano paghanda ng Allah SWT ay ginawa niyang madali sa mga taga-Madina matanggap ang Islam. Ihinanda ng Allah Madina sa pamagitan muna-una, pagtanggap nila ng Islam,
at doon nalipat ang Propeta Sallam. At ito na umpisa, pinaka-umpisa ng magkakasunod-sunod na pananalo at pagtagumpay ng Islam ng umpisa ng Hijrah. At alam natin mga kapatid, doon na itayo ang Islam, yung gobyerno ng Islam sa Madina. Kaya nga anong sabi ng Rasulullah Quran, Surat Ghafir, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katunayan, sabi ng Allah ay tinutulungan namin ang aming mga sugo, ganun din ang mga mananampalataya dito sa daigdig at sa araw ng pagtistigo ng mga testigo sa kabilang buhay. Kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinataguyod niya ang kanyang mga mananampalataya, mga naniwala sa kanya dito at lalo-lalo na sa kabilang buhay. Sa daan ng dawa mga kapatid, sa pagpapalaganap ng Islam ay huwag mong asahan na ang daanan mo ay red carpet, ang daanan mo ay punong-puno ng mga sarap, punong-puno ng mga kasiyahan. Dahil kapag doon naasahan natin, hindi tayo makapagdawa. Ang dawa mga kapatid ay kailangan mo ng, sabi ng isang kapatid, kailangan mo ng kumbaga sabar, kumbaga kailangan mo ng tunito-niladang pagtitiis. Totoo yung mga kapatid. Tunito-nilada, hindi mo sabihin sako-sako. Ulit lang yun. Tunito-nilada na pagtitiis. Pero ano ang katiyakan ng mga kapatid? Dahil sa ito ay nagtitiis, tiyak na matatagumpay ka, tiyak. Sinigurado na ako sa ating sabi ng Allah, wallahu ghalibun ala amri walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Katulad ng Allah, siya ang iibabong, hindi pwedeng hindi maiibabang Allah. Subalit ang problema, karamihan sa mga tao hindi alam. Kumbaga, karamihan sa mga tao wala yung ganitong katiyakan. Hindi sila nakakatiyak kung ano kaya. Hindi ko minsan, may mga kapatid na ganun, nawala ng pag-asa. Ikaw bilang mananampalataya, bilang nagsisilbi, tagapaglingkod ng Islam, kailangan sigurado ka. Ano na mangyari? Hindi pwedeng ikaw ay pabayaan ng Allah. Hindi pwedeng hindi ka maninibago. Kung sakaling, sa pamagitan, kung sakaling hindi ikaw mismo ang nagtagumpay, siguraduhin mo, o sigurado, yung naging bunga nung ginawa mo, sila ang magkamit ng tagumpay. Na ikaw ang naging, ikaw ang binhi. At yung bunga, yun naman ang nagtagumpay. Ang mahalaga, kung sakaling hindi na kayo dito, sa kabilang buhay, wala nang pagkalitangan na darating at darating yun. Ngayon, pangatlo mga kapatid, yung tinatawag na pagtitiwala sa Rasulullah Ta'ala at pagsunod sa kanyang katuruan. Kaya ang hijrah rito mga kapatid, kumbaga isang matinding pakipagsapalaran na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na punong-puno ng kumbaga panganib. Dahil maaring sa ganitong ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, maaring may mamatay. Pero meron bang namatay sa hijrah nila? Wala. Si Ali ibn Abi Talib na sinakripisyo ng kanyang sarili na maaring mamatay dahil sa lahat ng tanda na siya ang propeta, ay yun ang meron. Pero hindi pa rin nangyari. Kaya ang propeta ng salam siya ay lumabas sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay. Di ba napalibutan ng kanyang bahay ng mga mababangis, mga warrior, mga matitinding, mga magigiting na mga mandirigma. Pero natakot ba ang propeta sa salam? Hindi. Kasi sigurado siya eh. Kung ito una, pangalawa, si Abu Bakar natakot pa. Hindi rin na sigurado siya. Si Ali ibn Abi Talib na bata pa lang. Natakot ba? Hindi rin. Hindi rin bata na bata. Nagbibigata pa lang. Hindi rin. Kasi sigurado siya. Okay. Yung mga yung humabot sa Propeta sallam, nadala-dala nga kaya mga sandata at nakaharap sila dun sa kuweba. Di ba, si Abu Bakar natakot na. Doble yung sitwasyon sa kanya eh. Kinagat na makamandad na maaaring ahas o alakdan.
Eh, nandun pa yung, dumating pa yung mga taga-Makkah na maaaring makapasok at mapatayin sila. Pero nakontrol na kanyang sarili. Ngayon, si Suraka, isa rin sa, kumbaga, mandirigma na, magiting na mandirigma, nadala-dala yung kanyang sandata. At hanggat nakalapit sa propeta at narinig na yung pagbabasa ng propeta sa loob ng Quran. Dito sa mga matinding sitwasyon na ito, ang propeta na sana, tuloy-tuloy ang galing pagbabasa ng Quran, parang walang nangyari. At kung sinabi na bumakan na, hirap na hamon na tayo. Hindi ba lang siya lumingon? Kasi sigurado siya. At yun ang tinatawag na tunay na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ibig sabihin, aasahan natin na may mga sitwasyon na talagang magigipit tayo, mahirapan tayo, dadami ang kalaban natin, o maraming hindi magkagusto sa atin, o mailagay natin sa pangalan ng sarili natin, kaya kailangan natin ng pakakaintindi sa tinatawag na pagpapaubayan ng sarili at pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay mga kapatid, pang-apat na natutunan natin dito, yung mga himala ng mga pangyayari. Ano yung mga himala? Himala, nakita natin mga kapatid, maaari bang mangyari na isang tao na nag-iisa siya, na napalibutan ng mga masamang tao pero nakayanan niyang lumabas sa kanyang tahanan. Yung sinasabi ko si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maaari kung nakita niya, napatay siya pero hindi siya natakot. At yung isa sa mga himala rin yung gagamba, bigla na ng lumitaw. Kung paano nagkaroon ng gagamba doon sa ganun kabilis, sabi nga nila, isa pang nakapagtataka mga kapatid, siguro nakita kayo kung paano yung ginagawa ng gagamba yung tahanan? Mabilis o magal? Mahina na, mabagal. Allahu Akbar. Pero nangyari sa bilis ng ganong kabilis ay bigla nagkaroon ng gagamba doon, na yun ang himala na hinala ng Allah subhanahu wa ta'ala para lang may pakita sa atin, para magkaroon tayo ng matibay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos nung nandun na yung mga masamang tao na gusto pumatay sa dalawa, eh hindi man lang nila napag-isipan. Actually, kasi dahil sa dalawa, hindi man napag-isipan, sumilipan lang, isang silip lang. Hindi man lang nila nagawa. Kasi ganun inaalagaan ng Allah sa mga ganung himalang pangyari ang kanyang mga alipin. Okay, yung kwento ni Suraka, ano pagkataka? Yung lupa na dinadaanan niya ay malabatong tigas niya. Talagang malabato, pero biglang lumubog na parang putik. Allah. Actually, yun talaga totoo. Katulad ng usapan natin nung isang araw mga kapatid, yun talagang himala na ibinibigay na kapag ikaw ay nakakabuo na, ano yung nabubuo mo? Nabubuo ng faith. At sigurado ka na sa ginagawa mo. Lilitaw na yung mga himala. Bigla lang lilitaw yun. Kasi hindi pwedeng pabayaan ka ng Allah. Dahil ikaw ay nagsisilbi sa Islam, ikaw ay sumusunod sa kanilang gustuhan, at nagsisilbi sa Allah, kaya hindi ka na maaaring pabayaan. Kaya, nangyari, Suraka. Pero hindi umumabad. Siyempre, gutom ng propeta sa sarap, kailangan nilang kaya nagkaroon ng gatas kagad yung kambing. Allahu Akbar. Kaya, yun na, kapag dumating ang himala ng Allah, nababago ang sitwasyon ng 180 degrees. Kaya sabi ng Allah sa Quran, Surat Yasin, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Katunayan, kung ano gusto ng Allah na mangyari, kapag ninais niya, sasabi na kun fayakun. Nangyari. Tapos, ito na mga kapatid ang pagmamahal sa Islam. Panglimang aral na tutunan natin dito pagmamahal mga kapatid. Anong sabi ng propeta sa kanyang hadith? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Hindi pa tunay na mananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi mangyari, sabi ng propeta, na ako ang kanyang pinakamamahal na higit pa sa kanyang anak, sa kanyang ama at sa lahat ng mga tao. Kaya ito'y malaking question sa ating mga kapatid. Di ba, natutandaan mo yung hadis ng Propeta sallallahu, sabi niya, Saratun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Ha?
Salatu man kuna fihi wajada halawat al-iman. Tatlong katangian na kapag nagkaroon kayo ng tatlong katangian na ito, doon pa ninyo malalasap ang tamis ng iman. Doon pa. Yung sa'yo, kapag hindi ba nangyari ito, ay hindi mo pa malalasap yung sarap at saka yung tamis ng iman. Ano yun? Una-una, sabi na, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Mangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo ang pinakamamahal ng mananampalataya na higit pa sa anuman na walang kapatay. Sabihin, higit pa sa anumang bagay. Ang tanong, ganun na ba ang pagmamahal natin sa Allah? At ganun na ba ang pagmamahal natin sa Propeta sallallahu alaihi wasallam para malasap natin ang tamis ng iman? Yun ang question na itatanong natin sa ating mga sarili dahil kapag minimithi natin na marating natin yung pagmamahal na yun upang malasap natin ang tamis ng iman, siguradong marating natin. Kaya sabi ng sa kanyang hadis, hanggat hindi pa natin minahal ang propeta na higit ng kahit kanino, hindi pa kumpleto ng ating iman. Actually, meron isang pangyari, tinanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Omar bin Khattab. Sabi niya, Omar, gaano mo kamahal ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, mahal na mahal kong sugo ng Allah na higit pa sa anumang bagay maliban sa aking sarili. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ka pa nakarating, Omar. Kaya tinanong na ulit, sabi niya, pinag-isipan ni Omar yung sinabi ng Propeta, sabi niya, ngayon, Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mahal na mahal ko na ang Propeta na higit pa sa anumang bagay, pati ang aking sarili. Anong sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, al-an ya Omar, al-an ya Omar. Sabi niya, ngayon ka pala nakarating, Umar, ngayon ka pala nakarating. Ibig pati sarili natin. Isa ito sa nakuha natin. Ano yung mga pangyari dun sa hijra rin, mga kapatid? Una-una yung pagmamahal ni Abu Bakar na kung saan sa tindi ng tuwa niya na makasabay niya sa hijra ang Propeta sallallahu siya ay napaiyak. At yun din ang dahilan, yung pagmamahal na yun, na nasasakripisyo na siya ng buong kayamanan niya. Sinasakripisyo niya at nakayanin ng tisin kumbaga nakayanin ng labanan ang pagpasok ng kamandag nung kumagat sa kanya sa tindi ng pagmamahal na yun. Na ayaw niyang makagalaw siya dahil sa ang propeta ay natutulog sa kanyang kandungan. Allahu Akbar. Kaya dahil sa pagmamahal na yun, ay pinatulog ng propeta sa kanyang kandungan. Dahil sa pagmamahal ng mga kapatid, nagiging mumurahin sa paningin ni Abu Bakar ang lahat kayamanan niya, ano man ang meron sa kanya na makumulong bagay dahil sa mahal niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin mga kapatid, sabi niya ng propeta sa kay Abu Bakar sa isang hadith, sabi niya, ya Abu Bakar, law ittakhadtu ahadan khalilan lattakhadtu Abu Bakar. Sabi niya, kung sakali napipili ako ng pinakamalapit na kapatid o kaibigan, ay wala nang iba kundi si Abu Bakar. Kaya ganun siya kamahal ng propeta dahil ganun niya kamahal si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung mga ansar sa Madina na araw-araw silang lumalabas hanggat dumating ang init ng tanghali tapat ay tinabangalan nila ang pagdating ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun ang kanyang pananabik na makaharap na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa tingin ko mga kapatid, nasaan yung pagmamahal na ito doon sa mga taong ayaw sumunod sa sunan ng propeta sa Isa. Nasaan yung pagmamahal na ito doon sa mga taong nakikipagtalo kapag pinag-usapan sunan ng propeta sa Isa. Masaya ko naman, hindi tayo may. Kaya, yun na ito natin, nasaan? Kaya, yun ang, kung titignan natin yung conversation ni Umar sa propeta sa Salam, na sa unang sagot ni Umar siya hindi siya tumama dahil siguro karamihan sa mga Muslim sa ngayon o mga mananampalataya ang kanilang pananaw yung unang pananaw ni Umar, hindi yung pangalawang pananaw niya.
Hindi na totoo mga kapatid. Wow. Ngayon, paano natin aangkinin na mahal natin ang propeta kung ilang natin submit? Kaya nga sabi nga ng mga magaling na mga manunulang mga Arabo, sabi niya, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sabi na isang taong nagsabi na siya'y nagmamahal, kung sino man ang kanyang minamahal, tiyak, susundin niya. Kung mahal natin ang Propeta Sallam, susundin natin. Kaya yun ang pinatunayan nung pangyari na yun sa hijra, yung pagsasakripisyo at pagmamahal ng mga sahaba sa Propeta Sallam ay napatunayan ng pangyari na yun. Ngayon, pang-anim, yun na wala natin na paliwanag, yung pagsasakripisyo mga kapatid. Actually, ang gawain ito ng hijra ng Propeta Sallam ay punong-puno ng mga pagsasakripisyo. Punong-puno ng mga pakipagsapalaran kung saan upang may taguyod, upang masunod ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Islam. Kaya, nung sila ay nag-migrate, tingnan yung sakripisyo mga kapatid, mga anak katindi. Nung sila ay ng ibang bayan, inisipan nila kanilang pamilya, inisipan nila na yung kayamanan nila ay madala lang, hindi nila madala. Meron pa mag-migrate na baliktad, yung iba ay, yung babae, naiwanan ng asawa, yung iba naman, yung lalaki, naiwanan ng asawa babae. Inisip pa nila yun? Hindi. Kasi dumating na yung utos, kaya wala na silang isip yung hindi kailangan sundin ng utos. Kung sakaling hindi maaari na magkasama ng kanilang pamilya, mismo ang Propeta Sallam, ang kanyang anak na si Zainab at ang pamilya ni Zainab ay hindi nakasama sa Propeta. Kaya nga, nung labanan sa Badr, isa sa mga biyan, yung asawa ni Zainab. Ang nagtubos si Zainab, napayag ang Propeta dahil yung, hindi ko alam kung kwentas na ibang tubos o singsing. Ang Propeta pa bumili. Allah. Kaya ibig sabihin mo, pagdating sa Islam, mga kapatid, kumbaga, lahat ng mahalagang bagay sa paningin natin ay nawawalan ka ng halaga kapag kailangan natin talaga magsakripisyo sa Islam. Kaya lalo kung mga kinan ng daigdig na kita natin dito sa anumang lugar, sa anumang lugar, kasama ng Saudi Arabia, kung ipagpapalit pa natin, wala na. Kumbaga, hindi tayo magtatagumpay. Kaya yung mga sahaba na nung sila nag-migrate, lahat ng mga mundong bagay ay naging mumurahin sa kanilang paningin. I-compare doon sa pagsunod sa utos ng Allah at utos ng Propeta Sallam. Kaya yung sakripisyo ni Ali ibn Abi Talib, alam nga siya mamamatay kung sakali. Pero inisip pa niya yun. Inisip niya kung sakaling siya namatay, sa paraiso naman siya mapupunta, sa Aljana naman, hindi naman mapupunta sa impyerno eh. Ba't ka matatakot? Kaya, nung pamilya ni Abu Bakar ang nagsakripisyo, si Asma, si Aisha, ang kanyang alipin na si Amir, ang kanyang anak na lalaki na si Abdullah, itong mga matinding rule na nagawa ng mga taong ito ay punong-puno ng sakripisyo. Kaya ganun yung mga sahaba, mga kapatid ninyo, si Asma. Kaya ako, bata pa lang si Asma nun eh. Lalong bata pa lang si Aisha. Tapos si Abdullah. Tapos yung kanilang alipin. 4. Pag-5 si Abu Bakar. Nagsakripisyo para sa Islam, para kipratin mo sa Islam. Na lahat na kanilang ginawa, puros panganib. Tingnan niyo si Asma, kung sakaling discover ng trabaho niya ay tagahatid ng pagkain. Hindi kayo papatay ng mga taga-Makka. Papatay nila. Yung alipin si Abdullah, si Amir, Ibn Fahira, ay ganoon din matindi sakripisyo. Si Abdullah mismo, na siya ay pagdating ng gabi, pag madilim na, saan siya pupunta, at bago lumiwanag, babalik siya. Unang sa dilim pa lang, ng gabi. So, maaaring may buwan, hindi natin alam. Pero yung sakripisyo, na kapag sila nahuli, maaaring mga matay sila, pero hindi na inisip yun eh. Kasi inisip nila kapag silbi sila sa Islam.
Pero ang tanong, nasaan na yung mga mga matatapang o yung mga kapatid na nag-aakil na mahal na Propeta ng Salam? Nasaan yung sakripisyo na katulad ng mga sakripisyo ng mga nauna mga Muslim, mga sahaba? Kaya kailangan yung sakripisyo ng mga kapatid ay hindi pwedeng walang sakripisyo. Kapag walang sakripisyo, ay sabi nga ng mga Tagalog, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Allahu Akbar. Ngayon, pagpitulan ako natin mga kapatid, yung ganda ng plano. Hindi pwede kasi walang plano, hindi pwede para-para lang eh. Basta, pahala na. Hindi. Kasi marami na umahamag sa mahala na eh. Tingnan yung plano ng Propeta sa kung gaano kaganda. Unang-unang, meron doon yung pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiwala siya sa Allah at tiyak siya na siya ay mangingibabaw. Pero sa tingin ni kaya, mga kapatid, tiwala siya at tiyak siya mangingibabaw. Dahil sa tiwala siya at tiyak na mangingibabaw ng Islam, wala nang plano, mahala na. Hindi. Kailangan magandang plano. Kaya ang plano ng Propeta sa Salam, unang-unang tinaling ginawa ng Propeta sa Salam, na kung saan, kung makikita mo na isang napakagaling na gumawa ng plano ng Propeta sa Salam, dahil hindi pa rin siya nagkulang sa paggawa ng plano na yun, na talagang hinanda na yung magandang plano na yun sa pinakamagandang paghanda. Ano yung ginawa ng Propeta sa Salam? Unang-una, sa sitwasyon, ang pinaka-pinuno siya. Kung baga sa sundalo, siya ang pinaka-commander. Ang kanyang assistant, si Abu Bakar. Ang taga-sakripisyo, para sa kanyang dalawa, si Ali. Ang food supplier, si Asma, kasama si Aisha sa pagluluto. Ang kanyang intelligent, si Abdullah. Ang, yung mga naglilihis dun sa mga para sirayan yung plano ng mga Quraysh at para hindi magkatuloy, ay si Amir. At ang kumbaga guide, ay si Abdullah. At ang lugar na kung saan sila makikita at oras ay after 3 days. At doon sa kuweba. At yun ang pag-alis na after 3 days, sila aalis. At ang daan na pupunta sa Madina ay tabing dagat. Lahat yung nakaplano. Tingnan mo ba ito ng kumpleto? Kumpleto lahat yung plano. Kung baka lahat, wala kang malulusutan. Kasi kumpleto yung plano eh. Hindi makakalusutan ka laban. Saan ka pa hintulutan ka sa mga ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun na yung ang puto ng mga kapatid, yung kung paano pinlan ng propeta ang hijra, ay kumpleto. Lahat ng maaaring lulusutan ng kalaban ay pinaghandaan niya. Meron siya intelligent, meron siyang guide, lahat meron eh. Lahat. Samantalang, una-una, nandun yung pagtitiwala sa Allah. Kaya hindi pwedeng, hindi bahala ng Allah, hindi pwedeng gano'n. O bahala ng Allah. Pero sabi nga nila sa Wika Karabi, bada akhdil asbab. Pagkatapos mong gawin ng lahat ng tamang paraan para magawa mo yung gusto mo, saka mo sabihin, tawakkaltu ala Allah. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Kapag nakapaplano ka, gawin mo na. Ang halaga, plano muna. Kaya, yung kasi naging problema rin natin sa dawa natin, minsan walang plano eh. Ang meron aeroplano, mabilis. Wala. Wala. Okay, pangwalo mga kapatid. Ang sinseridad. Kaya, si Abu Bakar at ang Propeta sallam, una-una, na naging matatag ang Propeta sallam at kanyang sinabi, innahu laysa ahadun aminun alayya fi nafsi wa malihi min Abi Bakr. Allahu Akbar. Una-una, yung sinseridad ni Abu Bakar sa Propeta sallam. Sabi ng Propeta, walang sino man na ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan na higit pa kay Abu Bakar. Walang tao na ipinagkatiwala ng kanyang sarili at ang kanyang buong kayamanan sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na higit pa kay Abu Bakar. Yun ang sinsirat mga kapatid. Matinding ikhlas
na mayroon si Abu Bakar na talaga pinagkatiwala niya ang kanyang sarili at ang kanyang kailangan sa Propeta Sallallahu. Siguro natatandaan yung tinatawag na Amul Asr o yung matinding tagutom sa Madina na panahon naman ng labanan sa bandang Syria ay nung tumawag po sa kung sino magbigay ng tulong, eh tinanong niya yung tatlo. Unang tinanong yung pinakamayaman. Siyempre, yung pinakamalaki. Si Uthman, yung Affan, sabi niya, gaano kalaki ang ibinigay mo, Uthman? Sabi niya, 1/3 ng aking kayamanan. Tinanong nga si Umar, ikaw Umar, gaano kalaki sabi niya kalahati? Tinanong nga si Umar, gaano kalaki sabi niya lahat? Sabi niya, anong naiwanan sa iyo at sa pamilya mo? Sabi niya, patungkol sa pamilya ko, taraktu lahumullah wa rasulah. Kaya iniwanan ko sa kanya, ang lahat ang kanyang sugo. Tapos na, wala yun na lang, sapat na yun sa kanya. Kaya si Abu Bakar na ito na kung saan, kumbaga, ginagasta niya ang buong kayamanan niya sa pagpapalagnat ng Islam at sa para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yun ang kanyang pagkatao. At isa pang tanong dito sa ikhlas, mga kapatid, unang kasi minsan may mga gawain na talagang gusto mo na buong buo ay sa iyo. Kaya nung tinanong ng sinabi ni Abu Bakar na meron ako nakahandang dalawang sasakyan, dalawang kamilyo, ay sabi niya yung isa ay para sa propeta. Anong sagot ng propeta? Sabi niya, bithaman. May bayad. Ibig babayaran ko. Bakit? Kasi gusto ng propeta sallam na yung hijra niya, pati yung kamilyo niya ay galing sa kanya. Para mabuo yung sinsildat ay lahat mga galing sa kanya. Kaya nga sabi niya, ng mga ulama, sabi niya, ang hijra, ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala upang mabuo ang sinsildat. Kaya gusto ng Propeta sallam na yung kanyang gagastusin ay manggaling sa kanyang kayamanan, hindi sa kayamanan ng iba. Kaya yung sinsildat nakukuha natin dun sa hijra mga kapatid. Ang panghuli na nakuha natin dun sa hijra mga kapatid, yung kalendaryo. Yung kalendaryo ng hijra calendar. Ang problema kasi, hindi natin masyadong hijra calendar eh. Parang, isa rin kasi mga kapatid, sa pagbubulita ng pangyayari na kailangan, so para may pagmamalaki mo yung isa sa napakahalagang pangyayari sa buhay ng Islam o sa buhay ng Propeta sallam ay yung hijra. Actually, paano nangyari yung paglagay ng kalendaryo ng hijra, nung panahon ni Umar ibn Khattab, ay, kumbaga, sa kapahitol ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ang napag-isipan ni Umar, kasi napag-isipan ni Umar ibn Khattab na kailangan, sabi niya, tayo ay may iba sa ating kalendaryo sa mga walang pananampalataya. Ha? Kaya dahil doon, ay napag-isipan nila o nagtanungan sila, nagpulong-pulong sila, tinanong niya yung kanyang mga advisor, yung walang kapag, sabi niya, saan ba natin umpisahan ang kalendaryo natin? Sa kapanganakan ng propeta? O sa kanyang umpisa ng pagiging propeta? O sa kanyang pag-ibang bayan? O sa kanyang pagkamatay? Yun ang tanong. Kaya, nakita niya ng pinakamaganda sa lahat, yung hijra. Kaya sabi nila, yung kapanganakan ng Propeta sallam ay hindi na pagkasunduan yun na sakto kung kailan talaga pinanganak. Ito yung mga kapatid. Ang totoo talaga, kung hindi lang yung sira, meron sabi ikasya, meron sabi kalabing isa, meron kalabing dalawa, meron pa ikalabing lima yata, may makakamali. Ibig sabihin, hindi naging malinaw kung kailan talaga pinanganak ng Propeta. Alam natin na Rabiul Awwal, itong buwan na to. Pero, pag ilan sa Rabiul Awwal, ay hindi rin malinaw. Kaya dahil hindi naging malinaw yun, sabi nila, hindi yun. Okay. Ang kamatay ng Propeta sallam, ito naman ay kumaga pagbudalang hati, kaya hindi masyadong maganda rin. Kaya ang napili nila, yung hijra. At dahil sa kanyang kahulugan, katulad na palawagan natin yung kahulugan ng hijra, yung sa unang natin,
unang kahalagaan ng hijra, na ibig sabihin, hindi lang ibig sabihin ng hijra ay mag-ibang bayan ka. Kailangan yung tamang dahilan at tamang intention. Hindi basta-basta ka ng ibang bayan. Hindi, punta ako sa ganito kasi masarap ang pumuhay doon. Masarap ka pumuhay doon pero maliligaw ka naman. Kaya minsan mga kapatid, nakapagkata ka, minsan mga natuturo ng Islam, mag-migrate sa Canada. Hinalila yun eh. Ha? Eh bakit? Bakit Canada? Hindi ba mas maganda Macau-Malina? Mag-migrate sa Amerika o sa Europe, sa UK o saan? Ibig sabihin nun, hindi ito panila mga kapatid, yung totoo. Doon sa mga ganung pananaw ng mga tao na sila mag-migrate sa Canada o saan man, sa Europe. At meron kasi naman, di ba marami ng Muslim doon? Magdadawa ako. Minsan, dinadahilan lang sa totoo lang. Kasi pagdating hindi na nakapagdawa, at marami akong halimbawa na alam na nangyari meron. Hindi na nakapagdawa eh. Kaya, actually mga kapatid, pinili ko yung hijra na yun ang, kumbaga, yun ang kabahagi nung sira ng Propeta Salam na ating pag-aralan kung ano tuturo natin doon dahil sa, actually, hindi ako unang pumili ng topic, kundi marami ako nakikita ng mga lecture ng mga sheikh. Kaya sasabi, Durusun bil Hijra. Kasi marami tayo napupulot doon ng mga mahalagang bagay. Katulad ng mga sakripisyong ito, lalo-lalo na tayo ay nasa larangan ng dawa, nasa paglilingkod sa Islam, nasa pagpahikayat ng iba tungo sa Islam, kailangan natin matutunan ang mga aral nito para may hahambing natin ang ating sarili. Pwede na ba? O hindi pa? At pwede na ba ihambing? O hindi pa? Yun ang ibig sabihin. Ha? Kaya hanggat hindi pa, ibig sabihin, kailangan pa maraming pagkain para lumakas. Kailangan mo ng kaalaman, ibig sabihin. Pagkain ng puso't isipan ng kaalaman, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Inshallah, ay nakapagbigay tayo ng konting aral na maaaring pabaon natin sa ating mahabang paglalakbay tungo sa paraiso. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!